Ako ay magpapatuloy sa ating pag-aaral po ay nasa chapter 4 ng ating pag-aaral at ang ating pagbubulay ngayong hapon ay sa verse 13. Chapter 4 ng 1 Timothy verse 13. Ito po ang talata. Hanggang sa dumating ako, bigyang pansin mo ang hayagang pagbabasa ng kasulatan, ang pangangaral at ang pagtuturo. Ito po ang salita ng Diyos. Tayo po ay muling manalangin. Amang dakila, muli namin hinihingi ang iyong biyaya na mangusap pa po kayo sa amin. Katulad po ng aming inawit, ang iyong mga salita ay napakainam sa aming bilang mga mananampalataya. Kaya't gisingin niyo po ang aming mga diwa, bigyan niyo kami ng kapanabikan pa na marinig ang iyong tinig ngayong hapong ito, upang sa ganun mabago patuloy ang aming mga buhay at kami makalakad ng ayon sa inyong kalooban. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sa mga nakaraang linggong ating pag-aaral, nakita natin dito sa chapter 4 ng 1 Timothy, kung saan sa dulo o sa huling araw ay maraming tatalikod sa huling panahon. Kaya't napakahalaga ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Nakita rin natin yung mga tao magtuturo ng legalismo, na sila ay mag-uutos ng mga bagay na hindi inutos ng Diyos at magbabawal ng mga bagay na hindi pinagbabawal ng Diyos. Malalaman lang natin yon kung tayo ay nag-aral ng salita ng Diyos. Nagbigay din si Pablo dito ng utos na dapat gawin ng iglesia sa Efeso. Sinabi niya doon na iutos at ituro ang mga bagay na ito. So meron tayo bilang isang iglesia na dapat gawin, dapat matutunan, at ito ay ayon lamang sa salita ng Diyos. Napag-aralan natin kaninang umaga na ang mga matatanda ay dapat ng mga kabataan ayon pa rin sa salita ng Diyos. So sana nakikita natin mga kapatid, at ito nakikita natin ipinagdidiinan ni Pablo sa atin ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya. Kaya ang paksa natin ngayong hapon ay ang paghahari ng salita ng Diyos sa kanyang mga tao. Nakita natin sa chapter 3 verse 15 na ang iglesia po ay haligi at suhay ng katotohanan. At ang katotohanan ay mula sa salita ng Diyos. Kaya maliwanag na ang pangunahing gawain sa loob ng church ay ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Dahil yun ang ating pagkatawag, tayo ay haligi at suhay ng katotohanan. Hindi katulad po ng ibang tradisyon na ang sentro ng kanilang pagsamba ay ang Eucharist, yung altar, yung misa, o yung sa iba naman yung emotional experience. Kaya meron silang mga nakakasabik ng mga tugtugan. Doon yung pang-akit nila sa mga tao. Kaya magaganda yung kanilang mga instrumento. Kung iba naman yung nakakaiyak na musika, na pag talagang narinig mo, tataas yung mga balahibo mo, sasabihin mo, nandito nga ang Panginoon. Tumaas lang naman yung balahibo mo. At meron din yung mga madamdaming mga testimonies. Paiiyakin ka, namatay yung aso o namatay yung tuta ko, pero salamat sa Diyos, mabiyaya siya. Dahil narinig mo yung mga bagay na yun sa iyong emosyon, ay nahahatak ka sa pagpunta sa kanilang iglesia. Pero meron din naman na ang kanilang pangunahing gawain ay ang pagpapagaling. Pagkatapos ng kuunting pangbobola ng magtuturo, para lapitin nyo na ngayon may sakit. At papatungan sila ng mga kamay, in Jesus' name, ikaw ay gagaling. Pero wala namang gumagaling. At nakakalungkot, meron din pong iglesia na ang pangunahing gawain nila ay kainan. Nakita na kayo ng church na ganito? Hindi pa? Madami akong church na alam na ganito. Na pagkatapos ng kanilang kainan, ang sentro ng kanilang kasiyahan ay ang pagkain. Ngunit mga kapatid, sa tunay pong mananampalataya, ang sentro sa iglesia, ang sentro sa pagsamba, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sinabi niya ng ating Panginoon John chapter 4 verse 24, ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya sa pamamagitan ng salita ay makikita natin na ito po ang pangunahing gawain ng Kanyang iglesia. Sa pamamagitan ng salita ay pinabatid ng Diyos ang Kanyang kalooban at katangian. Hindi natin makikilala kung sino ang Diyos at ano ang Diyos liban sa Kanyang mga salita. Hindi natin malalaman ang Kanyang mga utos kung hindi dahil sa Kanyang mga salita. Napag-aralan natin na si Kristo ay ulo ng iglesia.
Siya ang namatay para dito. Kaya siya ang may karapatang maghari dito. At ginagampanan ni Kristo ang kanyang paghahari sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya lahat ng gagawin ng iglesia ay dapat batay sa salita ng Diyos. Bilang Reformed, meron tayong kinikilalang mga means of grace. Meron tayong tinatawag na sakramento or ordinansa, panalangin at salita ng Diyos. Yun yung mga means of grace kung saan ang instrumento ng Diyos para lumago tayo bilang mga mananampalataya. Pero ang sentro po nito ay salita ng Diyos. Kung babasahin natin ng John chapter 17 verse 17, makikita natin ang sinabi ng Panginoon sa kanyang panalangin patungkol sa kanyang mga tao. 17:17 ng John, pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. So paano daw babanal ang isang mananampalataya o ang isang iglesia? Ito po ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, natin nalalaman ang kanyang mga pangako at katuparan ng kanyang mga pangako. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 hanggang 4. Tingnan niyo ang sinabi ni Pablo dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 hanggang 4. Ngayon mga kapatid, ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo, na inyo nang tinanggap na siya namang ninyong pinaninindigan, na sa pamamagitan nito kayo ay ligtas kung matatag ninyo itong panghahawakan, malibang kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo ng una sa lahat ang aking ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya ay inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Bakit natin alam ang kaligtasan ay nagmumula lamang kay Kristo? Dahil sa kasulatan. At ipinapaalala sa atin ni Pablo dito na yung ginawa ni Kristo ay ipinangako na ng Diyos simula pa. At ito'y nagbibigay ngayon sa atin ng katiyakan na gagawin ng Diyos ang mga pinangako niya ngayon, kasi nakita natin na yung mga pinangako niya dati ay ginawa niya na ngayon. Kaya ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ang salita ng Diyos ay buhay. Sabi sa John chapter 6 verse 63, basahin natin. John chapter 6 verse 63, ito sabi ng talata. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, ang laman ay walang anumang pakinabang, ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. 1 John chapter 1 verse 1, itong sinasabi din ng mga talata sa 1 John chapter 1 verse 1. Yaong buhat sa pasimula na aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Paano tayo nakakasigurado ng ating pinangahawakang pananampalataya ngayon ay totoo? Dahil yung mga salitang ating binabasa ay mga bagay na kanilang natanggap, narinig, nakita, na mas kung paano binuhay sila ng Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tayo ngayon din ay nagkakaroon ng buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos po ang nagbabago ng buhay. Tandaan natin sa Romans chapter 10 verse 17. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling saan? Pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Paano sasampalataya ang isang taong makasalanan? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga sinabi ni Pablo, Romans 1 verse 16, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God. Ito ang kapangyarihan ng Diyos. Ito ang nakapagbabago ng tao, ang kanyang mga salita. Kahit anong pilit natin sa isang tao na magbago, kung hindi natin gagamitin ng kanyang instrumento sa pamamagitan ng kanyang mga salita, hindi magbabago ang isang tao. Nakita natin sa 1 Peter chapter 1 verse 23. Dati tayong mga makasalanan, pero dahil sa kanyang biyaya, sabi dito sa 1 Peter chapter 1 verse 23, ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Kaya nga kahit tumalikod tayo sa ating pananampalataya, hindi tayo makatakas sa Diyos. Naalala natin yung mga tao umalis dito sa church, pero bumalik sila. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos ay buhay at nananatili sa kanila.
Ganun po makapangyarihan ang salita ng Diyos. Siya ang nagbabago ng buhay. Ito ang buhay mismo. Kaya sa ating text, kung babalikan natin sa 1 Timothy chapter 4, makikita natin ang mandato o utos ni Pablo na dapat gawin ni Timoteo sa loob ng church. Sabi dun sa verse 13, hanggang sa dumating ako, bigyang pansin mo ang hayagang pagbabasa ng kasulatan, ang pangangaral at ang pagtuturo. Hindi sinabi ni Pablo kay Timoteo na ilaan niya ang kanyang sarili sa paghahanap ng iba't ibang mga gawain na nakikita natin sa maraming iglesia ngayon. Tila anong-anong mga gimmick, tila anong-anong mga pakulo, tila anong-anong mga bagay na nabibigay entertainment sa mga tao, magarbong mga dekorasyon sa harapan. Kumbaga, ang pangunahing layunin nila ay mabigyang kasiyahan ng mga tao. Pero binigay sa atin dito ni Pablo sa verse 13, ang dapat bigyang pansin ng iglesia sa loob ng iglesia. Ang sabi dito ni Pablo, bigyang pansin mo ang alin? Ang hayagang pagbabasa ng kasulatan, ang pangangaral at ang pagtuturo. Bakit? Kasi mahalaga ang salita ng Diyos. Nandito ang nagbabago ng buhay ng tao. Inuutos ng talatang ito na ang pangunahing focus ng church ay ang salita ng Diyos. At makikita natin ang tatlong paraan o aspeto ng paghawak o pagpapahayag ng salita ng Diyos. Makikita natin dyan yung tatlo. Pagbabasa ng kasulatan, pangangaral, at pagtuturo. Ano yung pagbabasa ng kasulatan? Tayong lahat po ay dapat nagbabasa ng salita ng Diyos sa personal, sa mga mananampalataya. Katulad na banggit kanina ng pastor. Biyaya ng Diyos na nasa ating kamay na ang salita ng Diyos. Nahahawakan na natin. Dati hindi natin mahahawakan yan. Mababasa na natin. Dati hindi natin mababasa yan. May oras tayo, may kakayahan tayo, kaya dapat tayo magbasa ng salita ng Diyos sa ating mga personal na oras. Ganun pa man, ang tinutukoy po ni Pablo dito na dapat bigyang pansin ay ang hayagang pagbabasa ng kasulatan. Ibig sabihin na sa publikong pagbabasa. Tumutukoy sa pagbabasa ng malakas sa harapan ng kanyang iglesia. Kaya meron tayong tinatawag sa bahagi ng ating pagsamba yung scripture reading. Yung pong scripture reading ay hindi lang basta magsalita ng magsalita ay nasa harapan, kundi ito po'y bahagi ng pagsamba na naiiba sa salita ng Diyos sa sermon. Sa scripture reading, dito po ay ang Diyos ang direktang nakikipag-usap sa kanyang mga tao. Kaya nga minsan, hindi natin, o maikli lang, or walang komentary o paliwanag yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Katulad kanina, ang ganda nung scripture reading kanina. Si Kristo, sabi doon, nagturo sa mga tao. Habang binabasa yun, iniisip ko, ini-imagine ko parang si Kristo nasa harapan ko at ako'y nakikinig sa Kanya. Yun po ang scripture reading. Ang Diyos ay direkta, purong nakikipag-usap sa atin. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng lectio continua. Hindi po ako nag-speak in tongues, no? Lectio continua, ibig sabihin, pagbabasa ng buong salita ng Diyos, chapter by chapter, verse by verse. Ibig sabihin, wala tayong nilalaktawan. Bakit? Para maiwasan po natin yung tinatawag na hobby horses. Alam niyo po yung hobby horses? Horses, alam niyo yung horses? Okay. Yung hobby horses, kung saan tayo nagigiliw or saan tayong masaya. Kapag binabasa natin ang salita ng Diyos na tuloy-tuloy, pinipilit ka nitong magbasa kahit na yung mga mahihirap o mga verses na pwede mong gusto mong iwasan. Kunwari yung pagka Leviticus, no? Yung iba ngayon nasa Leviticus na, namatay na sila ulit. Or sa Chronicles, yung mga pangalan, si Charagaling, si Bush na anak ni ganito, ni anak ni ganito. Pag binabasa natin, bakit kailangan mo bang malaman yan? Diba? Yung mga mahirap unawain, ano daw sabi? Pastor, ilang beses ko nang inulit yung chapter 1, hindi ko rin maunawaan talaga, ang hirap unawain. May mga nakakagulat na pangyayari. Naalala natin sa Old Testament, nabasa natin yung chinap-chap na babae at yung kanyang katawan, pinagpasa-pasa nung binabasa yun sa harapan, sabi ko, grabe naman talaga. Or, mga talatang laban sa kasalanan natin. Minsan, hindi iwasan nating basahin yun. Mahalin mo yung asawa katulad ng pagmamahal. Huwag na yan. Pasakop ka sa asawa.
Di ba? Minsan iniiwasan natin yun. Tandaan natin mga kapatid, hindi lang po New Testament ang salita ng Diyos. Nagsisimula po yan sa Genesis hanggang Revelation. At hindi lang yung mga magaganda at pabor sa atin ang salita ng Diyos. Lahat po ng ating makikita mula Genesis at Revelation ay salita ng Diyos. Kaya dapat nating marinig at mabasa ang kanyang mga salita. Wala ni isa sa atin ang may karapatang mamili ng kanyang salita. Dahil ito ibinigay sa atin, tanggapin natin bilang isang iglesia. At sa pagbabasa ng tuloy-tuloy, nabubuo ng kaalaman natin sa salita ng Diyos. Masasabi niyo ba talaga na alam niyo ang salita ng Diyos kung hindi niyo pa nabasa ang Amos? Kung hindi niyo pa nabasa ang Habakuk? Kung hindi niyo pa nabasa ang Malakay? Ang mga Hagay? Masasabi niyo ba talagang nabasa niyo na o alam niyo ang salita ng Diyos kung hindi niyo pa nabasa ang mga bagay? Pero sa pagbabasa po ng hayagan, every Sunday, tuloy-tuloy, napupersa kayo ngayon na marinig ang buong salita ng Diyos. Lahat ng nais iparating ng Diyos ay maipaparating sa iyo. Yun po ang hayagang pagbabasa ng salita ng Diyos. Pangalawa, pangangaral at exhortation. Sabi dun sa ating text, hanggang dumating ako, bigyang pansin mo ang hayagang pagbabasa ng kasulatan, ang pangangaral. Ito po yung paglalapat ng salita sa konsensya, kalooban at damdamin ng mga tagapakinig. Nakita natin kung paano nagbuo ng aral ng salita sa binasa natin sa Mateo. Iba-iba, di ba? Nung una nagsimula siya sa mapapalad kayo, mapapalad kayo, mapapalad kayo. Tapos bandang huli, biglang na pagka ginawa niyo po, dapat kayo sa impyerno. Bakit? Kasi hindi lang po laging comfort ang ibinibigay ng salita ng Diyos. Hindi lamang po laging panghihikayat o encouragement ang binibigay ng salita ng Diyos. Meron po yung mga babala at mga pagsaway. Kasi, iba-iba rin ang ating kalagayan at estado sa buhay bilang mga tao. Hindi naman tayo laging masaya. Pag lagi kang masaya, baka may problema ka na. Diba? Or hindi ka naman palaging malungkot. Hindi ka naman palaging tamad. Hindi ka naman palaging masipag. Iba-iba po tayo ng sitwasyon sa buhay. Kaya ang pangangaral, dito po ibinibigay ng Diyos sa iba't ibang paraan para tayo'y kausapin sa ating konsensya, kalooban at damdamin. Inilalapat sa atin ang kanyang mga salita upang sa ganun makalakad tayo ng tama. Sa biyaya ng Panginoon, gumagamit siya ng mga lingkod upang dalhin ang kanyang salita at ilapat sa kanyang mga tao. Ito po'y na-recover natin sa Reformation. Try niyong i-imagine mga kapatid na ang dating sentro ng pagsamba ay ang misa. Walang pakikipag-usap sa mga tao, ibang lingwahe ang ginagamit, walang paglalapat. Imagine yun. Atin kayo every Sunday, makikinig kayo sa isang pari na magsasabi, akin sila, amen. Uuwi ka. Anong nakuha mo? Wala. Kalso sa paa. Kasi naglalakad lang sila, hindi sila sumasakay dati. Kaya nga napakahalaga, nagpabibigay tayo ng pasasalamat sa Diyos na sa pangangaral ay pinapakain niya ang kanyang mga lupa. Pangatlo, pagtuturo, uli, hanggang sa dumating ako, bigyang pansin mo ang hayagang pagbabasa ng kasulatan, ang pangangaral at ang pagtuturo. Ito po'y tumutukoy sa sistematikong pagtuturo ng mga doktrina. Kung sa pangangaral, ang target po ay konsensya, kalooban at damdamin, sa pagtuturo po, ang tinatarget po dito ay ang isipan o kaalaman. Para maging tama ang iyong konsensya, kalooban at damdamin, kailangan maging tama ang nasa iyong isipan. Dati ayaw kong pag-aralan o ituturo yung mga malalalim at mahihirap na bagay, katulad ng Lapsarian views. Alam niyo po ba yung Lapsarian views? Kasi hindi ko nga gustong ituro eh. Pero tuturo ko na yan, Lord willing, kung buhay pa tayo next year. Mga covenantal views, meron yung tinatawag na classical at saka federalism. Mahihirap ng mga bagayan, mga eschatological views. Pre-mill, amill, post-mill, Dutch mill. Hindi kasama yon. Iba-iba, mga mahihirap na bagay.
Dati ayaw na ayaw ko yan kasi mahirap unawain. Pero the more na natutunan ko ang mga bagay na ito, nakikita ko ang epekto sa aking pag-iisip at kung paano ko tignan ng mga bagay. Sa church, lalong lumalim ang implikasyon sa baptism at sa Lord's Supper. Bakit mas na-enjoy ko na ang Lord's Supper? Tinuro sa atin ang visible at invisible church. Malalaman ba natin na dapat mahalaga na tayo ay magpabilang sa kanyang visible church? Dating isipin natin, basta Kristiyano, okay na yan. Pero nalaman natin, hindi pa rin ang kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi dahil sa pagtuturo. Napakalaki po ng epekto ng kaalaman sa salita ng Diyos. Dahil inaapektuhan nito lahat at bawat parte ng ating buhay. Ano ba ang trial sa buhay? Ano bang disiplina? Ano ba ang pag-aasawa? Ano ba, para saan ba ang mga anak? Bakit ba ako nagtatrabaho? Paano ba ako makitungo sa mga tao? Lahat ng yan ay nasasagot sa pamamagitan ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Dahil sa kaalaman, nagiging tama ang paglakad bilang mananampalataya. Bilang example, nais kong basahin dito sa Acts chapter 8, yung eunuko, kung maaalala natin. Sa Acts chapter 8, makikita natin ng isang tao na nagbabasa ng salita ng Diyos, nakarinig ng pagtuturo, at nakarinig ng pangangaral. Sa Acts chapter 8, verse 27. Ito po ang salita ng Diyos. 8:27, at tumindig nga siya at umalis, may isang lalaking taga Ethiopia, isang eunuko, tagapamahala ni Candace na reyna ng taga Ethiopia. Siya ang namamahala ng buong kayamanan ng reyna. Ang eunuko ay nagpunta sa Jerusalem upang sumamba. Siya ay pabalik na at nakaupo sa kanyang karwahe. Binabasa niya ang propeta Isaias. Sinabi ng Espiritu kay Felipe, lumapit ka at makisakay ka sa karwahe ito. Kaya tumakbo si Felipe doon at kanyang narinig na binabasa niya si Isaias na propeta at sinabi niya, naunawaan mo ba ang binabasa mo? Sumagot naman ito, paano nga ba malibang may tumulong sa akin? At kanyang inanyayahan si Felipe na umakyat maupong kasama niya. Ang bahagi ng kasulatan na binabasa niya ay ito, tulad ng tupa na dinala sa katayan at sa isang kordeno na hindi umiimik sa harap ng kanyang manggugupit. Gayon din, hindi niya binukbuka ang kanyang bibig. Sa kanyang pagpapakababa ay ipinagkait sa kanya ang katarungan. Sino ang makapaglalarawan sa kanyang lahi? Sapagkat inalis sa lupa ang kanyang buhay. Ngayon, kung babasahin yan ngayon, maunawaan niyo ba yan? Hindi din, di ba? Pero salamat sa Panginoon, meron dito sa verse 34. Sinabi ng eunuko kay Felipe, ipinapakiusap ko tungkol kanino sinasabi ito ng propeta, sa kanya bang sarili o sa iba? Nagpasimulang magsalita si Felipe at sinimulan sa kasulatang ito ay ipinangaral niya sa kanya ang magandang balita ni Jesus. So, nakikita natin yung eunuko, nagbabasa siya, napaka-importante, pero merong nagpaliwanag, nangaral, nagturo sa kanya. Yung mga susunod na talata, makikita natin dyan, nagpabautismo itong si eunuko. Bakit siya nagpabautismo? Naunawaan niya yung salita ng Diyos. Naging tama ang kanyang lakad, naging tama ang kanyang pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. So bilang aplikasyon mga kapatid, una, igalang natin ang hayagang pagbabasa ng salita ng Diyos. Kapag scripture reading po ba, itinuturing ba natin itong tinig ng Diyos? O itinuturing nating nakakainis o boring na bahagi bago ang sermon? Kayo po makakasagot niyan, mga kapatid. Mga kapatid, tandaan natin, huwag nating ilihis ang ating isipan habang tayo ay nagbabasa. Ito po ay bahagi ng ating pagsamba sa Diyos. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay direktang nakikipag-usap sa atin tuwing binabasa ang kanyang mga salita. Sinabi sa Isaiah 66 verse 2, sapagkat lahat ng mga bagay na ito ay nilikha ng aking kamay, kaya't nangyari ang lahat ng mga bagay na ito.
sabi ng Panginoon. Ngunit ito ang taong aking titingnan. Siya na nagpapakumbaba at may nagsisising diwa at nanginginig sa aking salita. Meron ba tayo niyan, mga kapatid? Tayo ba ay nanginginig sa kanyang mga salita? Yung nanginginig dyan ay paggalang sa kanyang mga salita. Nawa maging totoo. Pangalawa, magpasakop sa pangangaral. Ang pastor o mangangaral ay inatasan ng Diyos na mangaral sa inyo. Minsan talaga may comfort. Minsan may rebuke. Minsan may babala. Minsan may pagsaway. At kapag ang salita ng Diyos ay umusig sa inyong konsensya, o mga kapatid, magpasakop tayo sa kanyang salita. Huwag tayong magalit sa nagsasalita dahil kung tapat ang pangangaral, ang inilalabanan ninyo, hindi yung salita ng tao, kundi ang salita ng Diyos. Huwag nating ipagpilitan ng sariling kagustuhan sa pangangaral. Sabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 3, sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tenga, ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga guro ayon sa kanilang sariling pagnanasa. Pastor, ang hirap ng buhay, sana ituro mo na lang kung paano ko kumita ng malaki. Pastor, sana lagi kang mag-preach laban sa mga kabataan kasi grabe na sila. Pastor, i-preach mo na magpasakop yung asawa ko. Huwag na muna yung mahalin sila tulad ng pamamahal ni Kristo. Darating tayo dyan. Unahin mo muna yung asawa ko. Mga kapatid, hindi po. Magpasakop tayo sa buong salita ng Diyos. Hindi lang yung mga gusto natin. Pangatlo, manabik tayo sa pagtuturo. Matuto pa tayo sa kanyang mga salita. Isa po sa patunay ng taong may karunungan ay ang taong nais matuto pa. Kailangan nating ibatay lahat ng parte natin, lahat ng ginagawa natin sa salita ng Diyos. Kaya sa pagtuturo ay dapat manabik tayo dahil nadadagdagan ng ating kaalaman upang makalakad tayo ng tama sa kanyang harapan. Mga matatanda, hinihikayat ko kayo. Hindi porket matanda na tayo ay hindi na tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Mag-aral pa rin tayo ng salita ng Diyos. Huwag tayong matao, huwag tayong mangpanghinaan ng loob. Kailangan natin malaman kung ano ang kanyang salita. Mga kabataan, hindi porket bata ka pa, sasabihin mo, saka na lang yan, pag matanda na ako. Sa inyo lang yan, hindi po. Mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Tandaan natin, ang focus ng iglesia ay dapat sa salita ng Diyos. Uli, huwag nating ipagpalit ang salita ng Diyos sa distraction. Bilang iglesia, itong tatlong ito ang bigyan nating pansin. Dahil itong inutos sa atin ni Pablo. Bigyan pansin mo ang hayagang salita, ang pangangaral at pagtuturo. Kung ang isang church ay naglalaan ng sarili sa mga programa o mga events, mga ilaw at mga usok, mga gimmick o pakulo, mga entertainment at magarbong dekorasyon, at pinababayaan ang tatlong bagay na ito, nawala na ang kanilang pagkatawag bilang haligi at suhay ng katotohanan. Nawa hindi mangyari sa atin, iglesia, ang bagay nito. Huwag po nating ipagpalit ang salita ng Diyos, ang buhay na salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng tunay na kaligtasan sa mga bagay na lumilipas. Tandaan natin ang sinabi ng ating Panginoon, ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Namatay na ang mga matatanda noong unang panahon. Yung mga bata noon tumanda at namatay na rin. Pero nananatili pa rin ang salita ng Diyos hanggang ngayon. Kaya wag nating ipagpalit ito, mga kapatid. Itong ipangaral natin, itong isabuhay natin. Dahil ito ang nagbibigay ng tunay na buhay. Sa mga hindi po mananampalataya, kami po ay kapwa makasalanan. Kaya ang ipinapahayag namin ay hindi ang aming mga sarili, kundi ang salita ng Diyos. Natagpuan namin kayamanan ng kanyang mga salita at ito ibinibigay namin sa inyo. Sumampalataya kayo, magsisi sa inyong kasalanan at kayo din ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin.